At sa nakaraang kwento, nakaupo na si Henry Morris sa mesa sa tapat ni Ra, at pagkatapos, sinabi ng Diyos na si Ra na, ngayon pareho na silang nasa antas ng pagka-Diyos at maaari na silang mag-usap ng walang formalidad. Pagkatapos, iminungkahi ni Henry na diretsuhin na lang nila ang usapan. Ipinaalala niya na natalo niya si Arthur sa utos ni Ra, at tinanong kung bakit kailangan pa rin niyang pumunta rito at makipagkita sa kanya. Tiyak na naiintindihan ni Ra kung bakit hindi siya masaya. Ipinaliwanag niya na hindi basta-basta makakababa ang mga Diyos mula sa langit patungo sa mundo ng mga tao. Naghintay si Henry ng paliwanag tungkol dun, at nilinaw ni Ra na si Henry ay Diyos ng mahika, ngunit hindi pa isang ganap na Diyos. Sinabi niya na kapag naging ganap na Diyos si Henry, hindi na siya makikialam o makakapanatili sa mga gawain ng mundo ng tao. Tinanong ni Henry kung totoo bang ang pananatili niya sa mundo ng tao ay magdudulot ng kaguluhan. Sumagot si Ra na kailangan ng iwaksi ni Henry ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon kung nais niyang maging ganap na Diyos. Tinanong ni Henry kung ano ang nangyari kay Janus at kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Napag-alaman nilang ang lakas ng isang Diyos ay nakaayon sa dami ng pananampalataya ng kanyang mga tagasunod, at nais ni Janus makamtan ang dakilang kapangyarihan. Kaya't pinalawak niya ang kanyang mga tagasunod, hindi lang sa kontinente ni Henry kundi sa buong mundo. Nagtaka si Henry kung bakit kailangan pa ang ganoong kapangyarihan kung Diyos na si Janus. Lumalabas na kinokolekta ni Janus ang kapangyarihang ito upang hamunin at labanan ang hari ng mga Diyos, at ito ang tunay niyang layunin. Hindi alam ni Henry na may hari ng mga Diyos, kaya nais niyang marinig ang mga detalye. Ngunit ipinaliwanag ni Ra na hanggat nasa mundo pa ang katawan ni Henry, hindi niya maaaring sabihin ang iba pang mga detalye. Hinikayat niya siyang talikuran ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon at para makilala niya ng gusto ang lahat ng sikreto at kapangyarihan. Ngunit, tumanggi si Henry, dahil sa kadahilanang kapag naging ganap siyang Diyos, hindi na siya makikialam sa mundo ng tao, at marami pa siyang dapat tapusin doon. Tumayo na siya sa mesa, at sinabi na kung wala na raw ibang masasabi si Ra, panahon na para siya ay umalis. Binalaan siya ni Ra na pagsisisihan niya ang pagpapaliban ng pagiging ganap na Diyos. Inisip ni Henry na ang kamatayan sa mundong ito ay mag-iiwan ng bigat sa kanyang puso, na magpapasisi sa kanya sa pagiging Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag si Ra sa desisyon ni Henry at unti-unting naglaho sa liwanag habang tinakpan ang sarili. Sumilip si Henry para tingnan ang kasunod. Pero sa isang iglap, bumalik siya at napunta sa pader sa kuweba ng mga ninuno ni Herarian Khan. Bago umalis, sinabi ni Henry kay Herabola na hindi na dapat alalahanin si Herarian Khan, sapagkat ay gagawin pa niyang mas marangya ang kanyang libingan kaysa sa sinumang bayani at ang kanyang kabantugan ay maipapasa mula henerasyon sa henerasyon. Umalis si Henry at sinabing magkikita pa sila ni Herabola. Samantala, sa likurang gate ng Caliven Fortress, hindi pa rin natatapos ang pagwawakas, patuloy pa rin ang mga halimaw na tagasunod ni Arthur na salakayin ang kuta. Nagtatalo ang mga bantay na parang nakakulong silang mga hayop doon ng higit sa isang buwan. May mga zombie sa likuran ng gate at mga halimaw sa main gate. Napagtanto nilang kung magpapatuloy ito, mauubusan na sila ng pagkain. May usap-usapan na bawasan ang rasyon kada tao, akala nila mamamatay na sila sa gutom o magiging zombie kapag tumagal pa ito. Umaasa silang makakabalik ang isang mensaherong ipinadala sa kabisera para humiling ng backup, ngunit wala pa ring balita, kaya't hindi nila alam kung buhay pa ba ito o patay na. Pagkatapos nilang mag-usap, may narinig silang tunog na nangyayari ngayon sa likurang gate na kanilang binabantayan, at nagmadaling pumunta ang dalawang bantay sa bakod para tingnan ito. Bigla na lang lumitaw ang naglalakihang pader ng yelo sa harapan nila. Napasigaw ang isang bantay, nagtataka kung paano nagyelo ang lahat ng zombie. Kasabay nito, nakaupo si Asylon sa opisina at nagbabasa ng mga dokumento. Patuloy pa rin ang pagsira ng mga halimaw sa main gate. Nadidistract si Asylon sa lakas ng ingay, napaisip siya kung bakit napakaraming zombie sa likurang gate. Nabibigatan na rin siya at hindi niya lubos maintindihan kung ano na ang nangyayari sa mundo nila.
Sa sandaling iyon, may biglang boses na humingi ng tawad dahil huli na itong dumating, at alam agad ni Asylon kung kaninong boses iyon. Pagtingala niya, nakita niya si Henry sa harapan, tinawag siya nitong general dahil bago lang ang commander na ma-promote sa posisyon. Hindi makapaniwala si General Asylon sa kanyang nakita, tinanong niya kung paano nakabalik si Henry. Ipinaalala ni Henry ang kanyang pangakong babalik pagkatapos ng laban kay Arthur, at ngayon, narito na siya para harapin ang Demon King. Sinabi niyang ibibigay niya ang lahat ng detalye kay Asylon pagkatapos ayusin ang sitwasyon. Binanggit niya rin na nalutas na niya ang problema sa mga zombie at halimaw sa mga gate ng Caliven Fortress. Nang dahil nabanggit ito ni Henry, dito napansin ni Asylon na tahimik na ang paligid kaya nagpasalamat siya at nakaramdam ng ginhawa dahil ang mabigat na pasanin ay naalis na sa kanyang mga balikat, hindi na rin kasi siya maayos na nakakatulog ng isang buwan. Hinawakan ni Henry ang dibdib, at hinikayat si General Asylon na matulog muna, dahil siya na ang bahala sa lahat at babalik bago sumikat ang araw. Subalit, si Asylon na parang nakasanayan na niya ang hindi pagtulog, kaya nahihirapan siyang gawin ito. Gayunpaman, itinaas ni Henry ang kamay at unti-unting pumasok ang mahika sa kamalayan ni Asylon at agad siyang napalalim sa tulog. Nangako si Henry na kapag nagising si Asylon, marami sa mga problema niya ay malulutas na. Pagkatapos, agad siyang nag-teleport papunta sa gubat ng mga demonyo. Nang makarating doon, napagtanto niyang dekada na ang lumipas mula nang siya'y muling isinilang, ngunit tandang-tanda pa rin niya ang lugar. Noon pa lang, sinubukan na niyang tahiin ang puwang patungo sa daigdig ng demonyo mula roon. Lumakad siya sa gilid ng bangin, gaya ng hinala niya. Ito nga ang siwang ng daigdig ng demonyo. Ang siwang na iyon na nagdulot ng maraming kapahamakan sa kanyang nakaraang buhay. Noon, hindi niya naisara ang siwang, ngunit iba na siya ngayon, mas malakas na ang kanyang kapangyarihan. Aktibado niya ang mahika, ngunit panandalian lang itong nagsara. Pawisan, napagtanto niyang nakakakonsumo ito ng maraming napakalakas na enerhiya ng mahika at ng divine power. Biglang may narinig siyang malakas na tunog mula sa siwang, tila isang sigaw ng nilalang sa Demon Realm. Naging dahilan ito para takpan niya ang kanyang tenga sa sakit, at iniisip na hindi sapat ang kanyang lakas. May lumabas na dambuhalang kamay mula sa siwang, at hinawakan ang kanyang katawan. Naramdaman ni Henry ang matinding sakit, nais niyang pumiglas pero hindi niya magawa, sapagkat naubos na ang kanyang enerhiya. Sa ilang iglap, napansin niyang hinahatak siya sa katawan ng isang dambuhalang nilalang patungo sa Demon Realm. Pagkagising ni Henry, nakakulong pa rin siya sa mga kamay ng isang dambuhalang nilalang nakahawig ng tao, at napagtanto niyang nasa daigdig na siya ng mga demonyo. Kumilos ang nilalang upang tapusin siya. Sa takot, pinakawalan ni Henry ang mahika at nagsummon ng kanyang espada. Tumama ito sa kamay ng nilalang kaya napasigaw ito sa sakit at nabasag, naging dahilan para makawala si Henry mula sa nilalang. Binalot si Henry ng matinding paghihiganti, sinabi niyang palm sa halimaw, saka siya umatake muli gamit ang isang bug zone na enerhiya. Nang tumama ito sa katawan ng dambuhalang nilalang, pinaira-piraso ang katawan nito. Walang espesyal sa laban na iyon, aniya, sinubukan niyang mag-teleport pabalik sa mundo ng tao, pero nabigo siya. Tiningnan niya ang kanyang kamay at inisip kung bakit hindi gumana, baka dahil nasa ibang dimensyon siya. Sa kanyang nakaraang buhay bilang isang 8th Circle Mage, hindi niya naisara ang siwang, at ngayon ay naisip niyang sobrang komplikado ang problemang ito. Habang nag-iisip siya ng paraan, may lumitaw na isang bagay sa kanyang likuran. Isang balahibong napakabilis ang lumipad malapit sa kanyang mukha, ngunit sa kabutihang palad ay nakaiwas siya sa tamang oras. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang lalaking may 6 na pakpak sa ere, pinuri nito si Henry sa pag-iwas sa kanyang atake. Tinawag ni Henry ang lalaki bilang mistulang, celestial being mula sa langit, at tinanong kung anong ginagawa niya sa daigdig ng demonyo. Ngumiti ang lalaking nagngangalang Ganesil at sinabing wala siyang pakialam. Napansin ni Ganesil ang bangkay ng dambuhalang nilalang at tinanong kung pinatay ba ito ni Henry. Kumpirmado naman ni Henry na siya nga ang pumatay.
Ngumiti si Henry at naglabas siya ng espada at nagbanta na si Ganesil ay susunod na papatayin dahil kailangan niyang pagbayaran ang pag-atake sa kanya. Lumipad si Ganesil palapit uma-atake gamit ang kanyang mga balahibong pakpak, at si Henry naman ay handang patumbahin ang anghel gamit ang kanyang espada. Aktibado ni Henry ang kanyang mahika, nagsalpukan ng kanilang mga kapangyarihan, ngunit sa huli nasugatan si Ganesil, dahilan upang hatiin ang mga pakpak nito at mapasigaw ito sa sakit. Nawalan siya ng kakayahang lumipad dahil sa naputol niyang mga pakpak, kaya mabilis itong bumagsak sa lupa. Tinawag ni Henry ang anghel sa pangalan na ngayon ay umiiyak sa sakit. Binalaan siyang kapag hindi siya sumagot, mawawala rin ang natitira niyang pakpak. Lumuluha at nanginginig sa kirot, nangako si Ganesil na sasabihin niya ang lahat. Lumapit si Henry at tinutok ang espada sa kanya, tinanong kung nasaan ang siwang ng daigdig ng demonyo, dahil kailangan niya itong mahanap at sa pamamagitan nun para siya ay makabalik sa mundo ng mga tao. Inamin ng anghel na wala siyang alam tungkol sa siwang patungo sa mundo ng mga tao, ngunit ang siwang ay isang special catastrophe na nangyayari sa demon realm kung saan ang mga demonyong nilalang ay nahuhulog sa siwang at naglalaho na lang ng walang bakas. Nang dahil dito nagulat at napaisip si Henry, sapagkat pakiramdam niya sinadya ng dambuhalang nilalang na nagngangalang Brilliante na talagang pontirya siya at kinaladkad sa demon realm. Habang patuloy sa pag-iyak sa sakit, nilinaw ni Ganesil na si Brilliante ay ang susunod na Demon King, na pinili ng Diyos ng demonyo. Binigyan ito ng kakayahang manipulahin ang dimensyon. Pagkatapos tingnan ang katawan ni Brilliante, nagulat si Henry dahil ang ibig sabihin lang nito ay napatay niya ang kahalili ng Demon King. Idinagdag pa ni Ganesil na siya dapat ang mismong papatay kay Brilliante. Nang marinig ito, gusto ni Henry marinig ang buong detalye. Lumalabas na pagkatapos ni Brilliante, si Ganesil ang ikalawang kandidato para maging susunod na Demon King. Inalis ni Henry ang pagkakatutok sa espada, at tinanong kung bakit gusto ni Ganesil maging Demon King gayong isa siyang celestial being mula sa langit. Hinigpitan niya ang kamao sa galit, at isiniwalat niya na dati siyang arkanghel mula sa langit, pero itinapon siya sa mundo ng mga demonyo. Kung siya raw ang naging Demon King, makakakuha siya ng kapangyarihang kontrolin ang mga dimensyon at makakabalik sa langit para maghigantay sa mga nagpatalsak sa kanya. Iniisip ngayon ni Henry na dahil siya ang tumapos kay Brilliante at natalo si Ganesil, baka siya na ang susunod na dapat maging Demon King. Pero lumalabas na tanging ang mga pinili ng avatar ng Demon God na nagngangalang Lania, ang pwedeng maging kandidato para sa trono ng Demon King. Dahil dito, gusto ni Henry na makita ang avatar ng Demon God na si Lania, pero sinigurado ni Ganesil na mas malakas pa ang avatar na si Lania kaysa sa mismong Demon King, at walang tao ang basta-bastang nakakaharap sa kanya. Hawak pa rin ni Henry ang pakpak ng anghel, pinilit niyang dalhin siya kay Lania, kundi bubunutin niya ang natitirang mga pakpak nito. Habang lumilipad, nagutos si Henry na ipakita ang daan, nagulat si Ganesil pero sinundan ang direksyon ng pakpak na hawak ni Henry. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Ganesil na narating na nila ang lugar. Tahimik siyang napaisip dahil parang masusuka na siya. Nakarating sila sa harapan ng templo ng Diyos ng mga demonyo, habang nagmamasid. Nagtataka si Henry kung ito na nga ba ang templo. Samantala, napaluhod ang anghel, dahil hindi pa rin nawawala ang nararamdaman niyang pagkahilo. Habang naglalakad sila Henry papasok, tinanong niya sa anghel kung maling lugar ba ang pinuntahan nila. Ngunit pagharap niya, para muling tanungin ito, isang walang emosyon na mukha ang nakita niya. Kinabahan si Henry, kaya tinanong niya kung anong problema. Hula niya, baka dahil sa pakpak ito, humingi siya ng tawad at sinabing ibabalik din niya ito pag nakuha na niya ang power of dimensions mula sa Demon God. May biglang bumati sa kanya na ikinagulat ni Henry, nagbago ang boses at ang atmosfera. Napansin niyang mas kampante na si Ganesil, may ngiti at nagningning ang mga mata niya sa pula. Tinanong ni Henry kung si Lania na ba talaga ang pumasok sa katawan nito. Nakasimangot na pinaalala ni Henry na ang avatar mismo ng Demon God ay hindi nagpapakita sa mismong tunay nitong anyo, at tinanong niya kung ganyan ba talaga nila tinatanggap ang mga bisita.
Humingi ng tawad si Lania na ngayon ay nasa katawan ni Ganesil, dahil wala siyang sariling katawan at kailangan niyang gumamit ng iba para makausap si Henry. Sinabi ni Henry na putulin na ang walang kwentang usapan, at diretsahang niyang tinanong kung alam ba niya kung bakit siya narito. Alam daw ni Lania kung bakit dumalaw ang Diyos ng Mahika, pero humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya maibibigay ang gusto nito. Nagtaka si Henry kung paano siya kinakausap ni Lania na parang nababasa ang iniisip niya. Tinanong niya kung kaya rin bang basahin ng Demon God ang isip ng isang Diyos. Nilinaw ni Lania na siya lang ang tagapagsalita ng Demon God sa kung ano ang sinasabi nito sa kanya. Nagulat si Henry, pero sinabi niyang may mga salita siyang gustong ihatid sa Demon God. Galit na tinanong niya kung alam ba ng Demon God ang paghihirap ng mundo ng tao dahil sa mga larong ginagawa ng mga Demon King. Nagbanta si Henry na kung hindi ibibigay ng Demon God ang kapangyarihang kontrolin ang dimensyon at isara ang puwang papuntang mundo ng demonyo, hahanapin niya ang Demon God kahit ano pa ang mangyari. Nilinaw niya na kapag naging ganap na siyang Diyos, siya mismo ang haharap sa Demon God. Biglang ngumiti si Ganesil, pero hindi nagsalita. Biglang may malakas na aura na lumaganap papunta kay Henry, at natigilan siya, tila pamilyar ang enerhiya. Sa wakas, dumating na mismo ang Demon God at siya mismo ang bumisita. Tuwa ito sa paningin ni Henry pero wala siyang narinig na sagot. Matapos ngumiti, naging seryoso ang mukha ni Ganesil pero patuloy pa rin na hindi tumutugon sa mga tanong at kahilingan ni Henry. Dahil dito, inakala ng ating bida na sinasadya siyang baliwalain ng Demon God, kaya nagdesisyon siyang tawagin ang kanyang espada. Pagkasabi niya ng mga salita, nabalot ng mahiwagang alon ng enerhiya ang katawan ni Ganesil. Pero hindi natakot si Henry, inaasahan na niya ito. Ilang saglit lang, bumagsak si Ganesil sa lupa, at may lumabas mula sa likod niya, ito na ang tunay na Diyos ng mga demonyo. Nang lumino ang usok sa paligid, nakakrus ang mga braso niya habang nakatitig kay Henry. Ngumiti si Henry, hindi niya akalain na bababa mismo ang Demon God sa tunay nitong anyo. Humingi siya ng konsiderasyon, at pinaalalahanan siya ng Demon God na kwalipikado na rin siya bilang batang Diyos, kaya dapat tigilan na raw ni Henry ang maging matigas ang ulo at isuko ang kanyang katawang tao at tanggapin kung ano ang dapat niya nang naaayon. Pero ipinakita ni Henry ang kawalan ng interes, sinabi niyang may dalawang opsyon lang ang Demon God. Kilalanin si Henry bilang bagong Demon King at ibigay ang kapangyarihan ng dimensyon, o ibalik si Henry sa mundo ng tao at isara ang daan papuntang mundo ng demonyo. Ngumisi ang Demon God at sumagot, "Pagsisisihan mo yan, Henry Morris." Pero lumapit si Henry at malakas na sumagot, "Walang tsansa, nililinis ko lang ang mga basura ninyo." Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, napabuntong hininga ang Demon God sa katigasan ng ulo ni Henry. Sinabi niyang hindi niya alam ang nasa isipan ni Henry, pero handa siyang igalang ang hiling nito. Sa sandaling iyon, isang matinding enerhiya ang lumabas mula sa Diyos ng mga demonyo. Napilitang takpan ni Henry ang sarili gamit ang kamay. Habang ipinapasa sa kanya ang kapangyarihan para kontrolin ang espasyo, nakaramdam si Henry ng matinding sakit. Para maibsan ang hirap, hinawakan niya ang espada at ginamit ang hilang magic. Pero hindi kinaya, nabitawan niya ang espada at halos matamba. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Henry ang matinding sakit, ni hindi gumagana ang hilang magic sa kanya. Lalong lumala ang kondisyon niya, napaubos siya ng dugo mula sa kanyang bibig, at nawalan si Henry ng malay at natamba sa sahig. May usok na lumalabas mula sa katawan niya, at naroon ang Demon God na nakatayo sa tabi niya. Napabuntong hininga habang nakakrus ang braso, tila nagkukumpirma na natanggap na ni Henry ang kanyang bagong kapangyarihan. Habang walang malay si Henry, tinulungan siya ng divine power nito na bumalot sa kanyang katawan. Dahil dito napagtanto ng Demon God na naloko siya, pero sa totoo lang, ito talaga ang plano ni Henry, ang makuha ang kapangyarihan. Dahil nangyari na ang lahat, napagpasyahan ng Demon God na umalis, nagsimulang maglaho ang katawan nito sa anyo ng usok at iniwan ang dalawa na nakahandusay. Pagkagising niya, hinawakan niya ang dibdib at tinanong ni Henry sa Demon God kung gaano na siya katagal na nahimatay, ngunit walang tinig na sumagot sa kanyang tanong.
Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya agad ang pagbabagong nangyayari sa katawan niya. Umupo siya sa posisyon ng lotus at habang sinusuri ang sarili, lumiwanag ang isang magic circle sa kanyang puso, isang senyales na umabot na siya sa 9th circle level. Naging dahilan ito ng kanyang labis na tuwa, at nagpasalamat sa kapangyarihang natanggap mula sa Demon God. Sa likod niya, nagising na rin si Ganesil. Nilapitan siya ni Henry at ipinaalam na habang wala siyang malay, nasolusyonan na niya ang lahat. Natarante si Ganesil nang marinig ito, at tinanong kung si Henry na ba ang bagong Demon King. Pero ayon kay Henry, hindi niya alam ang tungkol sa titulong iyon. Ang nakuha lang niya ay ang kakayahang buksan at isara ang dimension gap. Sa huli, iminungkahi niyang manatiling bakante ang trono ng Demon King, at tinanong kung gusto ba ni Ganesil ang pwesto. Ngunit tumanggi si Ganesil dahil sa kanyang kasalukuyang estado, pakiramdam niya'y hindi siya karapat-dapat sa trono at maging Demon King. Ipinangako ni Henry na ibabalik niya ang mga pakpak ni Ganesil. Sa isang iglap, binuksan niya ang dimensional space at pinalaya ito. Gumamit siya ng magic para buuin at pagalingin ang mga ito, at ibinahagi na rin Henry ang ilan sa kanyang kapangyarihan hanggang sa tuluyan na maibalik ni Ganesil ang kanyang lakas. Bumalik sa dating anyo ang mga pakpak ni Ganesil, buo at malakas, kaya't napaluha ito sa tuwa at taos-pusong nagpasalamat kay Henry. Nagpakilala si Henry sa kanyang pangalan, at siya ang salamangkero mula sa kontinente ng Eurasia. Bilang tugon, nangakong aalalahanan siya ni Demon King candidate Ganesil. Iniabot ni Henry ang isang summoning scroll, at ipinaliwanag na kailangan niya lang itong punitin sa oras ng pangangailangan, maaari siyang ipatawag muli at ma-summon. Bago umalis pabalik sa mundo ng tao, hiniling niya na sana si Ganesil pa rin ang nasa trono ng Demon King. Ini-activate na ni Henry ang dimensional portal at nagpaalam na kay Ganesil, at sa ilang iglap nakabalik na siya sa gubat ng mga demonyo. Pagdating niya, oras na raw para mawala na ang siwang na daan patungo sa mundo ng mga demonyo. Gamit ang bagong kapangyarihang natanggap, pinitik niya lang ang daliri, at ang gap ay unti-unting nagsara hanggang sa tuluyan na itong hindi makita. Nang matapos, napangiti si Henry na ganoon na lang ito kadali na maisara matapos matanggap ang kapangyarihan kontrolin ang dimensyon mula sa Demon God. Naaalala ni Henry ang pangako kay Asylon na babalik siya bago sumikat ang araw, pero tila lumampas na siya sa oras. Samantala sa Caliven Fortress, hindi pa rin nagising si General Asylon at malalim pa rin ang tulog nito. Makalipas ang ilang sandali, iminulat na ng General ang kanyang mga mata, kung saan naramdaman niya ang isang presensya. Nagulat siya nang makita si Henry sa tabi, napangiti naman si Henry at tinanong kung maganda ba ang panaginip niya. Napakamot sa ulo si Asylon tila nahihiya, humingi siya ng paumanhin dahil sa pagiging tulog mantika nang hindi niya namamalayan. Masayang ipinahayag ni Henry na wala nang silbi ang Fortress Caliven dahil siya na mismo ang tumapos sa laban habang siya ay natutulog. Tinalo niya ang Demon King, kasama na roon ang mga halimaw sa gubat ng mga demonyo, at ang siwang mula sa Demon Realm. Ngunit hindi pa rin makapaniwala ang general sa narinig kaya tinanong niya ito kung nagbibiro lang ba si Henry. Napangiti si Henry at inaasahan na niya ang ganitong sagot mula kay General Asylon, at para maniwala, inalok niya itong sumama sa kanya. Ginamit ni Henry ang kanyang mahika, at sa isang pitik lang ng kanyang daliri, inihatid niya ang general sa lugar ng gubat ng mga demonyo kasama ang kama nito. Pagdating nila, wala nang halimaw sa kagubatan, at unti-unti nang nabubuhay ang lupa. Lumuhad si Asylon, hawak ang lupa, at umiiyak sa tuwa. Sinabi niyang tinupad ni Henry ang matagal na niyang pangarap. Pinaalam agad sa mga sundalo ang pagbabalik ng kapayapaan, sarado na ang siwang, at ligtas ng tumawid sa kagubatan na dati ay puno ng mga demonyo. Matapos nito, nagtungo si Henry sa silid ng pagpupulong sa bayan ng Musho, at ipinahayag na tapos na ang laban kay Arthur. Ngunit may mga dapat pa silang ayusin, tulad ng mga refugee at mga bulag na mananampalataya ni Arthur. Dahil sa problemang ito, gustong malaman ni Ban sa Diyos ng Mahika, kung mayroon na siyang naisip na solusyon. Sinabi niyang plano niyang magtatag ng isang bagong bansa, at siya mismo ang magiging pinuno.
Nagulat ang lahat ng marinig ito, ngunit sa huli, sinuportahan siya ng lahat ng mandirigmang naruroon sa pulong. Tumayo si Henry sa mesa at natutuwa siya na ang lahat ay sumang-ayon sa kanyang plano. Mayroon din siyang ilang bagay na sasabihin sa kanila ng maaga. Ipinaliwanag ni Henry ang mga susunod niyang hakbang, reorganisasyon ng hukbo, mandatoryong serbisyo militar, at pagtutok sa kapayapaan sa publiko kaysa pambansang depensa. Tinanong ni Bahald kung ang mga mamamayan ba ay obligadong maglingkod sa militar. Kinumpirma ito ni Henry, at para sa kanya ito ay mas mabuti kaysa sa isang obligasyon na maglingkod sa bansa. Nang marinig ito, nagustuhan ni Bahald ang ideya ni Henry. Idinagdag pa ni Henry na hindi siya magtatalaga ng estado ng relihiyon o walang magiging opisyal na relihiyon sa bagong bansang kanyang lilikhain. Bagamat nagulat ang lahat ng marinig ito, naiintindihan nila ang dahilan ni Henry, kung may iisang relihiyon na kanyang itatalaga, haantong ito sa digmaan ng kultura ng bawat relihiyon. Malaki ang pagsang-ayon ni Ban at McDowell tungkol dun dahil iba't iba ang pinaniniwalaan ng mga tao. Ngunit, ipagpapaliban na muna nila ang pagtatatag ng bagong bansa, at uunahin na muna nilang solusyonan ang kakapusan sa pagkain at tanggalin ang mga bulag na mananampalataya ni Arthur. Makalipas ang kalahating taon, sa lugar ng Salguera sa Snow Tower. Sa loob ng tore, kasalukuyang ginaganap ang pag-eksperimento para maibalik sa katinoan ang mga bulag na mananampalataya ni Arthur, kung saan si Lord Gillian ang naitalaga sa gawaing ito. Gaya ng inaasahan nila, nabigo ang eksperimento, at namatay na naman ang isa pang bulag na mananampalataya. Kitang-kita sa mukha ni Lord Gillian ang pagod at puyat, habang isinusulat ang pang-348 na katawan na nabigo at namatay sa eksperimento. Sa isip niya, wala pang progresong narating at pakiramdam niya ay isang mamamatay tao. Dahil dito, napagpasyahan ni Henry na tawagin si Skull at humiling ng tulong. Tinanong ni Henry kay Skull kung naaalala pa ba niya si Drachenlotep, dahil kailangan niya ng isang pinakamahalagang bagay na pagmamay-ari nito. Ibinigay ni Skull ang isang makintab na anteng-anteng, at nagkwento tungkol sa pinagmulan nito, kay Draken, na ibinigay ang item na ito at sumumpa ng katapatan kay Arthur. Napaisip si Henry, at nag-aalala dahil mas marami pang mga bulag na mananampalataya ang namamatay kung magpapatuloy pa ito. Ginamit ni Henry ang kakayahan niyang ipatawag ang kaluluwa sa tarangkahan ng mga espiritu gamit ang isang bagay na mahalaga kay Draken. Sa isip niya kung si Draken ang lumikha sa mga tagasunod, baka siya rin ang may solusyon kung paano sila ibalik sa dati. Matapos ang proseso, lumabas si Draken sa tarangkahan at nagulat sa ginawa ni Henry na ipatawag ang kaluluwa niya, at pagkatapos tinanong niya kung ano ang dahilan ng pagpapatawag. Hindi na nagpatumpik-tampok pa si Henry at direktang tinanong kay Draken kung paano maibabalik sa normal ang mga tagasunod ni Arthur. Tinawanan ni Draken ang ideya at wala siyang balak sabihin ito sa kanya, hindi raw mangyayari ito hanggat buhay pa si Arthur. Pero ngumiti si Henry dahil tinapos na niya si Arthur at ipinakita niya ang Ninth Circle na antas ng kapangyarihan. Nang makita ito nagulat si Draken, hindi siya makapaniwalang makakamit ni Henry ang antas ng Ninth Circle. Napaluhod siya at napilitan na kilalanin ang kapangyarihan ni Henry, kailangan din niyang humingi ng tawad sa kanyang kabastusan. Dahil dito, humingi si Henry ng sagot sa kanyang tanong tungkol sa mga tagasunod ni Arthur, at inutusan siya ni Henry na agad sumagot. Inamin ni Draken ang totoo, kahit pati siya ay walang solusyon kung paano sila ibabalik sa normal. Nang marinig ito, nenas si Henry, galit niyang ipinahayag na kahit ang isang lason ni Ro ay gumagawa muna ng lunas bago ang lason. Galit niyang tinanong si Draken kung bakit ang tulad niyang salamangkero na lumikha ng sumpa ay hindi alam kung paano ito sirain. Habang humihingi ng tawad, inamin ni Draken na aksidente lang na nakalikha siya ng ganoon. Nang mapagtanto ni Henry na wala na siyang makukuha mula kay Draken dahil patay na ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang pakalmayan ang sarili at humanap ng solusyon. Habang si Draken ay naliligo na sa pawis dahil sa takot ng aurang lumalabas kay Henry. Dahil sa takot, agad na lumuhad si Draken sa pintuan ng kabilang buhay at napagdesisyonang bumalik. Bago umalis sinabi niya kay Henry na maaari siyang tawagin kung kakailanganin.
Pagkatapos ay naupo si Henry at hinawakan ang kanyang ulo tila nawawalan na ng pag-asa, iniisip kung anong gagawin sa mga bulag na mananampalataya, gusto niya nalang ibalik ang oras sa dati. Matapos bigkasan ang kanyang sariling mga salita, nagkaepipanya siya, damilat siya, tila may naisip siyang paraan. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nagpasyang ang pagbabalik ng oras ay isang mahusay na ideya. Pagkatapos lumikha ng portal, pumasok si Henry sa langit, ang una niyang napansin ay ang kamanghamanghang mahiwagang tanawin. Inakala niyang alam ng Diyos ng langit kung paano ibalik ang oras. Sa tulong ng kaalamang iyon, maaari niyang ibalik sila sa dati noong normal pa ang mga bulag na mananampalataya. Ngunit sa parehong sandali, may biglang lumipad na palaso papunta sa ulo ni Henry. Nakaiwas siya sa oras, at pinagana ang kanyang magic shield, at ilang palaso pa ang sumunod. Ngunit nang tumama sa shield ay nahulog agad at nagsimulang maglaho. Nang gigigil, tumangala si Henry para makita ang kalaban. Lumalabas na isang grupo ng mga batang anghel ang umatake. Mukha silang inosente at kaibig-ibig, pero napagtanto ni Henry na baka mas matanda pa sila kaysa sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng isa sa mga maliit na anghel, mula sa cute ay naging agresibo. Mukha mang hindi delikado ang kanilang mga atake, ayaw pa ring gumanti ni Henry. Tinawag niya si Clever upang siya na ang humarap, pumayag naman si Clever at nagbagong anyo pabalik sa isang kumikislap na slime. Ilang saglit lang, naging isang totoong kabalyero na may baluti at dalawang espada si Clever. Agad siyang umatake at pinuksa ang grupo ng mga batang anghel sa kidlat na bilis. Habang nagaganap ang massacre, ang cute na anyo ng mga batang anghel ay naging halimaw na may sungay. Habang nahuhulog ang mga halimaw na ito, ayon kay Henry, ginamit lamang ang anyong cute para ibaba niya ang kanyang guard. Nang matapos ang kalaban, tumayo si Clever sa likod ni Henry at tinanggap ang kanyang pasasalamat. Nagbigay galang si Clever at naghanda muling magbago ng anyo. Ngunit biglang may narinig si Henry na parang iyak ng sanggol, lumingon siyang alerto at hinahanap kung saan galing ang ingay. Laking gulat niya na tila nabuhay muli ang mga halimaw, at walang bahid ng sugat. Napagtanto ni Henry na alam talaga ng banyagang Diyos kung paano ibalik ang oras, ibig sabihin lang ay naririto ang solusyon sa kanyang problema. Habang itinutok na ng mga halimaw ang mga bagong atake, huli na para kay Henry, galing na sa lahat ng direksyon ang mga palaso. Isang malaking maliwanag na pagsabog ang naganap sa lokasyon ni Henry. Habang naglalaho ang usok, akala ng mga halimaw ay makikita na nila ang bangkay ni Henry, pero hindi iyon ang nangyari. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Kumalat ang enerhiya mula kay Henry at natamba ang mga halimaw, ang aura ni Henry ay winuwasak sila. Napasigaw sila sa sakit, at ang kanilang mga mata ay nagliwanag ng berde. Unti-unting natunaw ang kanilang mga katawan at naging isang agos ng berdet makinang na enerhiya. Pagkatapos ng lahat, mag-isa na lang si Henry at wasak na ang paligid. Matapos suriin ang biglaang pag-atake at demonyong anyo ng kalaban, napaisip si Henry, sigurado ba siyang anghel ang mga iyon? Tuldok, may narinig na naman siyang kakaibang tunog, inakala niyang panibago na naman itong atake. Dahil dito, inilabas niya ang kanyang espada at tumingin sa paligid kung saan nanggagaling ang ingay. Lumipad siya pataas at sumigaw, humihiling na makita kung sino ang nagtatago at tumutugtog ng instrumento. Isang tinig ang sumagot, agad siyang lumingon upang hindi siya mabigla. Tinig iyon ng isang anghel na si Viltus ng ikalimang antas ng arkanghel sa langit. Sinabi ni Viltus na ang instrumento ay hindi ordinaryo at tinatawag ito na Lyre. Pinangalanan niya si Henry na hindi perpektong Diyos at pinayo na itigil ang kanyang mga pakikibaka. Ngumiti si Henry at sumagot, kakaiba raw ang mga sinasabi ni Viltus, bakit siya hihinto kung hindi pa nga siya nagsisimula? Payo niya rin na itigil ang palakaibigan sa kanya dahil hindi nila kilala ang isa't isa. Lumapit ang arkanghel at sumagot, na wala nang dapat ikagulat kung paano niya siya nakilala, dahil maraming beses na raw ipinakilala ni Henry ang kanyang pagkakakilanlan ng paulit-ulit. Dahil sa sagot ni Viltus, nagtataka si Henry kung kailan ito nangyari. Itinuro ni Viltus ang kanyang kamay sa itaas pa ng kalangitan,
at sinabi na hindi man siya ang nakakita mismo, ibinigay sa kanya ng Diyos ng langit ang impormasyon, gayon din ang impormasyon ng Diyos ng Salamangka. Sa pagkakataon na ito, ay ang ika-6 na ulit na nangyari at ginawa raw ni Henry ang parehong pagpili ng 5 beses. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Henry na 6 na beses nang naulit ang nangyayari, at napatanong sa isipan niya kung ano ang ibig sabihin ni Viltus dahil malinaw na para sa kanya ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Hiniling ng arkanghel na si Viltus, na iba na ang pagpipilian na gagawin ni Henry sa pagkakataong ito. Doon naisip ni Henry, inuulit-ulit ng Diyos ng langit ang oras upang paglaruan siya. Nang mapagtanto, galit na tumangala si Henry sa Diyos ng langit, na mapangahas siyang gawin ito sa kanya. Dahil walang sagot, nagbukas siya ng dimensional portal upang ayusin ito sa ibang paraan. Nakita ni Viltus ang dimensional portal at napagtanto niyang natauhan na si Henry, gusto na nitong baguhin ang kanyang mga desisyon. Lumalabas na pumunta si Henry sa daigdig ng mga demonyo upang makipagkita kay Ganesil at pag-usapan ang nangyari sa langit. Nang marinig ang buong kwento, ipinaliwanag ni Ganesil kay Henry na ang lyre na hawak ni Viltus ay isang divine item na natanggap niya mula sa Diyos ng langit. Nang malaman ito, gustong malaman ni Henry ang buong detalye tungkol sa divine item na hawak ni Viltus. Ipinaliwanag ni Ganesil na ang lyre ay may espesyal na kapangyarihan, dahil may kakayahan itong ma-revive ang mga batang anghel na kilala rin bilang Cupido. Idinagdag pa niya na may kabuuang 9 na rank ng mga anghel sa langit, at kabilang sa mga rank na iyon si Viltus na nasa gitnang antas, at ang ika-9 ay tanging para sa Diyos ng mga langit. Tumingin siya kay Henry at sinabing dati siyang ulo ng mga arkanghel na nasa ika-8 antas, kaya alam ni Ganesil na hindi kaya ni Henry na talunin mag-isa ang Diyos ng langit, dahil alam na nito ang kalalabasan. Isang bagay ito na hindi maintindihan ni Henry, kaya humingi siya ng detalye. Lumabas na literal ang ibig sabihin ni Ganesil, na nakikita ng Diyos ng langit ang iba't ibang posibleng kilos ni Henry, at kaya nitong nauulit ang oras ng hindi natatalo, ngunit iba ang usapan kung may hukbo. Para mas malinawan si Henry, ipinaliwanag niyang kapag sobrang dami ng variables, kahit ang Diyos ng langit ay hirap na hawakan ang lahat ng ito, kaya nais ni Ganesil na mag-recruit ng hukbo para na din sa kanyang paghihiganti. Sagot ni Henry, baka magmukhang kakaiba ang kanyang hiling, ngunit gusto niyang humiram ng kapangyarihan ni Ganesil at makipag-team up sa kanya. Nagulat si Ganesil sa alok, tahimik siyang tumingin kay Henry pero sa huli ay nakipagkamay. Masaya siyang marinig ang mungkahi at, sabay tawa, sinabi niya, ang Diyos ng mahika at ang kandidato para maging hari ng mga demonyo ay nagsasanib puwersa. Kinumpirma ni Henry ang kanilang pinag-uusap ang layunin, ang harapin ang Diyos ng langit. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Henry sa langit, nais niyang makita ang mukha ng Diyos na tinatawag ang sarili na Diyos ng langit. Sa kanyang pagbabalik, muli siyang sinalubong ng arkanghel na si Viltus, nagulat at hindi inaasahan na mabilis siyang babalik. Diretso sa punto si Henry, ayaw na niya ng paligoy-ligoy. Sinabi ni Viltus na umaasa siyang baka pinili na ni Henry ang ibang landas sa pagkakataong ito. Pero bago ang lahat, may tanong muna si Henry, nagtanong siya kung anong pagpipili ang tinutukoy ni Viltus, at sinubukan ba niyang pilitin ang kapalaran ng 5 beses gamit ang puwersa. Natawa si Viltus sa tanong, kahit gusto man niyang sabihin ang totoo kay Henry, ngunit ayon sa utos ng Diyos ng langit, pinagbabawalan silang sabihin ito. Hindi pumayag si Henry, galit niyang hinawakan si Viltus sa damit nito, at hiniling na dalhin siya sa Diyos ng langit ngayon din. Ngunit tumanggi si Viltus at sinabing wala siyang awtoridad na gawin ito, gayunpaman kung makakakuha si Henry ng pahintulot mula sa pinunong arkanghel ay makakatagpo niya ang Diyos ng langit. Binigay niya ang isang balahibo ng kanyang pakpak kay Henry at sinabing kung lalagyan niya ito ng banal na kapangyarihan, maaari siyang makalapit sa pinunong arkanghel. Agad ibinuhos ni Henry ang kanyang banal na kapangyarihan sa balahibo ni Viltus. Hindi nagtagal isang malakas na vortex ang bumalot sa paligid niya. Nang humupo ito, lumitaw ang pinunong arkanghel mismo na nagngangalang Angelus, na nakaupo sa mga ulap, tila parang inaasahan na niya ang pagdating ni Henry.
Tinanong ni Henry kung siya nga ba ang pinunong arkanghel at kung matutulungan siya nitong makaharap ang Diyos ng langit. Sumagot si Angelus, kahit siya mismo, hindi basta-basta makakaharap sa Diyos ng langit, at kailangan ng pahintulot. Tinanong ni Henry kung ano ang kailangan niyang gawin upang makuha ang kanyang pahintulot. Simple lang raw, kailangan niyang patunayan kung gaano siya kadeterminado. Pagkatapos, hinugot ni Angelus ang espada niya, at ibinato kay Henry. Tinukso siya, at sinabing kung kaya ba siyang talunin ni Henry gamit ang kaliwang kamay niya bilang taya. Nakita ni Henry ang kaiabangan ni Arkanghel Angelus at hindi maintindihan kung bakit siya minamaliit nito. Nang walang sagot, binago ni Angelus ang patakaran, ulo na ni Henry ang nakataya. Nag-isip si Henry, kung tatanggapin niya ito, sulit ba ang panganib para sa pagkakataong ito para makaharap niya lang ang Diyos ng langit? Sa mapanuksong ngiti, tinanong siya ni Angelus kung natatakot ba si Henry na matalo. Pero sa tingin ni Henry, base sa ugali ng mga arkanghel, imposibleng manalo siya. Pagkatapos ng katahimikan, sinabi ni Henry na ito na ang katapusan ng negosasyon, kahit iyon pa ay pagsubok na ibinigay ng Diyos ng langit. Gulat si Angelus sa sagot ni Henry, ngunit bago pa siya makariyak, hinugot na ni Henry ang espada at umatake. Buo ang loob at puno ng determinasyon si Henry, sinugod niya si Angelus ng kidlat na bilis. Tinamaan ang pakpak ni Angelus at nagdilim ito, nakaramdam siya ng takot at pilit lumalayo kay Henry. Nang mahuli, sinundan pa ito ni Henry at hinawakan ang isa pang pakpak. Habang nanginginig sa takot si Angelus, humiling siyang tumigil na si Henry. Sa galit, kunwari makikinig si Henry, pero pinunit niya ang kabilang pakpak. Nang dahil doon, napasigaw si Angelus sa sobrang sakit at walang tinirang pakpak si Henry sa anghel. Habang napuno ng galit ni Henry ang buong paligid, tumingin siya sa nanginginig na arkanghel at tinanong kung sapat na ba ang ipinakita niyang determinasyon. Hindi makasagot si Angelus sa sakit at nagsimulang lumabas ang mga luha sa mata nito. Tinawag siya ni Henry na arroganteng hayop at kaawa-awa. Pagtingin sa araw, hinamon niya ang Diyos ng langit, kung bakit siya nagtatago at nanunukso sa iba, dapat siyang humarap ng patas at huwag gumamit ng maduming daya. Pagkatapos, binalingan ni Henry si Angelus at sinabing ang kanyang kayabangan ay dahil akala niya ipaprotektahan siya ng Diyos ng langit. Pero dapat niyang maintindihan, Diyos din siya kaya wala na siyang magagawa sa kanya. Binuksan ni Henry ang isang portal na ikinagulat ni Angelus. May tinig na narinig at tila pamilyar, at mula iyon kay Ganassil. Nagtanong kung si Henry nga ba ang kausap, at kinumpirma ito ni Henry na siya nga ang tumawag sa kanya. Laking gulat ni Angelus nang makita si Ganassil na lumabas mula sa dimensional portal at may hawak na espada. Aniya ni Angelus, imposibleng mangyari ito. Lumapit si Ganassil kay Angelus na ngayon ay takot na takot, pinaalala na matapos ang pagpapatapon sa kanya, si Angelus ang nagnakaw ng kanyang pwesto. Pinaramdam ni Ganassil ang tindi ng aura ng kanyang galit, at sinabi kay Angelus na kahit mamatay siya ngayon, wala nang pakialam ang Diyos ng langit sa kanya. Nang hindi naghihintay ng sagot, inundayan ni Ganassil ng espada ang kanyang unang traidor na arkanghel. Nang makita ito, natakot at nagpanik si Angelus at pinakiusapan siyang tumigil, ngunit hindi ito nakaapekto sa desisyon ni Ganassil at pinaslang niya ang traidor. Matapos mapatay, unti-unting naglaho ang katawan ni Angelus, naiwan lamang ang ulap ng usok. Lumapit si Henry at sinabi niyang hindi pa siya nakakakita ng ganoong uri ng espada, at tinanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Ganassil na ang pangalan ng espada ay Lilshawain, habang mas maraming kaluluwa ang sinisipsip ng espada, ay mas lalong itong lumalakas. Sa pagkakataong ito, sinisipsip na ng espada ang kaluluwa ni Angelus. Matapos marinig ito, sinabi ni Henry na panahon na para simulan ni Ganassil ang matagal na niyang hinahangad na paghihiganti sa Diyos ng langit. Tumungo si Ganassil kay Henry bilang pagkumpirma. Tumingin sila sa malayo, at sa sandaling iyon ang labanan sa pagitan ng langit at sa impyerno ay nagsimula na, ang dakilang digmaan ng impyerno at langit.